Sabi, nagpapahiram daw ng up to 98,000 pesos. 3 minutes lang daw, maa-approve ka. And yung pangalan ng loan app ay si Express Pera Mabilis Cash. Kung sino man nagbigay sa kanya ng 5 stars, easy to loan app. They're still waiting for results. Panoorin nyo na yung video na to guys para aware kayo kung anong meron sa loan app na to. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at ako raw ay isang konsentidor. I make videos para makilala ng mga viewers kung ano yung meron sa mga loan apps na nada-download online. The intention is for you guys to make an informed decision. So kung na-encounter nyo yung ads na to ng loan app na to online, or nakita nyo man sa YouTube, huwag nyo munang i-download yung loan app na to. This video is not sponsored. It's based on my personal experience, guys. So, yung loan app na to ay nada-download po sa iOS. And this is the reason bakit huwag nyong i-search si Mabilis Cash sa iOS, guys. Just recently, Mabilis Cash is no longer available sa iOS. Kaya kung isi-search nyo, you might end up with Express Pera Mabilis Cash. By the way, guys, meron nga siyang option to delete the account, pero medyo tricky siya. Hindi pa nga ako nagbibigay sa kanya ng phone number. From 98,000 na sabi niya yung maximum loanable amount, yung lumabas is 84,000 pesos. And then, click kayo ng get OTP. Yung OTP, again, ay nanggagaling sa kay Binance. Pagkatapos ko magbigay ng phone number at mag-OTP from 84,000 pesos, ngayon, 8,000 pesos na lang. But sa mga ola na ganito guys, wag po tayo mag-expect na kung ano man yung lumabas dyan, yun din yung magiging offer sa akin. I went with the application process, you know the drill. Nagbigay ako ng aking ID. Yung mga IDs pala na tinatanggap niya is UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, national ID, postal ID, PRC for the other ID options. So, pagkatapos akong magbigay ng aking mga details, yung lumabas niyang offer is 2,000 pesos. At yung confusing pa nito is because sinasabi niyang ganito yung pangalan ng app, Mabilis Pera po. And sa 2,000 niyang offer sa akin, ayan, kakaltas po siya ng 667 processing fee, 13 pesos na interest fee, at 120 na risk control service fee. Therefore, yung matatanggap mo na lang is 1,200, which kahit na hindi sa'yo yung GCash, pwede niyang i-disburse yung amount. I have doubts sa security ng loan app na to. Pag masyadong madali, mas open din siya sa fraud. Agad ko siyang natanggap. Siyempre, yung ginamit ko is yung GrabPay ko. Konti lang yung transactions ko sa GrabPay ko. So, kung sakali man ay may pumasok, alam ko na agad kung kanino galing. Somewhere along the line, guys, napasilip ako dun sa kanyang dashboard. Iba-iba pala yata yung nag-o-offer ng loan sa app na to. Akalain mo, andito rin si Easy Borrow. Isa pa yan. Natanggap ko siya sa aking GrabPay. Pag gusto mo siyang bayaran, guys, i-click mo lang yung repayment option within the app. Lalabas po yung SkyPay na reference number. 7 days lang yung term ng loan. And kung sakali hindi mo siya babayaran in 7 days, mag-e-extend ka, pero babayaran mo yung 860, which is yun yung first niyang kinaltas sa loan proceeds mo. So, kumikita siya guys sa mga fees na inaano niyo sa account mo. Kasi pinapakita niya parang interest-free siya, pero patay ka sa fees na ikakaltas niya. So, kahit na mag-extend ka, pagkatapos ng extension period mo, babayaran mo pa rin yung 2,000 pesos. So, huwag kang extend dito kasi malulugi ka talaga guys. Sasakit talaga yung ulo mo dito. Naging curious ako kung magkano ba yung mag-second offer mo, papaloan ba siya, or siguro bababa yung fee. Kaagad ko binayaran yung 2,000 pesos via SkyPay, and yung naging offer niya sa akin is 4,000 pesos. 7 days pa rin. Now, yung 4,000 na yan, hindi mo pa rin yan matatanggap ng buo. 2,400 lang yung matatanggap. Yung kaltas niya kasi is ganon. Hindi ko po tinake yung offer niya. I simply click this to display the fees. And nung nag-decide na ako guys na ipa-cancel or ipa-delete yung account, ayaw niyang i-delete kasi meron daw akong unfulfilled order. So, para sa akin nakakatakot yung ganitong app. So, dinilit ko na lang siya sa account. Wala naman akong utang sa kanya. And by the way, yung confirmation pala na natanggap niyo yung payment ko, yung nanggagaling sa isang number na YLLO.
Ano ba yan? Meron ding lumabas na cash to go. Yung loan app na ang hirap kaya makipag-negotiate or makipag-deal with sa mga loan apps na hindi mo nga alam kung sino ba yung merong, ano ba yung meron dito. Nagkakaproblema nga tayo sa mga loan apps na andun sa list of recorded online lending platforms. How much more yung hindi natin alam kung sino nga ba yung nagpapahiram. So, para sa akin, no-go. X po yung loan app na to. And by the way, nang-approve siya ha. Kahit unemployed or undergraduate ka, and like I said kanina, kahit na ibang GCash number or GrabPay number yung ilagay mo, which is iba kaysa sa ginamit mong pag-login sa kanya, matatanggap mo pa rin yung loan. Yun nga lang, ang laki ng kaltas niya. So, 7 days lang siya. Yes, totoong 3 minutes lang, ma-approve ka or matatanggap mo yung pera, pero hindi buo. Sinasabi niyong flexible kasi pwede ka mag-extend, but it's a marketing BS. Pag nag-e-extend ka, nagbabayad ka ng fees So the more you extend, the more siyang kikita sa'yo. In the end, mas mataas pa yung nakuha niyang fees kaysa sa amount na pina-load niya sa'yo. 5 contacts po yung hihingin niya sa inyo na kukunin mo doon sa phone book mo. So, kailangan mo siyang bigyan ng access sa phone book mo. Kaya guys, ingat-ingat po. Piliin ng mabuti kung sino yung mga ilalagay niyo sa dyan. So, e-wallet or bank yung pwedeng disbursement channels niya. Pero I would never give my bank details to this loan app. So, yung mga e-wallets naman na pwede sa kanya, GCash, GrabPay, Coins, ShopeePay, and OmniPay. So, kung isisilipin mo lang naman yung breakdown ng kanyang fees, wala pa namang papasok sa disbursement channel nyo. Kaya kung kayo'y ayaw nyo ng ganitong term, kung hindi kayo sang-ayon sa offer niya, huwag nyo na lang pindutin yung loan. Agad nyo na lang siyang i-exit. So far, sa naging experience ko dito, wala namang kasing accidental na kaagad lang siya nagpapadala ng pera kasi kailangan mo talaga siyang i-confirm. So, ingat-ingat po sa ganitong mga loan app. Kung hindi po kayo convinced sa kanyang offer, kung ayaw nyo sa offer niya, huwag nyo i-click yung loan, exit the account, delete the app, and just forget it. Ito pala ha, bago pala siya mag-approve. Kaya pala yung iba, agad-agad nagbibigay sa kanya ng 5 stars dahil hindi pa nga nila alam kung madi-disburse yung pera or ma-approve sila, humihingi na rin siya ng rating. At kahit na hindi ka magbigay ng 5 stars sa kanya, yun, natanggap ko pa rin naman yung pera. Pero hindi po maganda yung offer niya. Uulitin ko, hindi po maganda yung offer niya. At least in my own opinion, guys. So, kung kayo'y naghahanap ng mga online loan platforms that are better than this loan app, you'll want to check this playlist. Ito po. Because ito po yung mga loan apps that I have confidence. Pero nasa inyo pa rin kung maglo-loan kayo dito o hindi. Kasi yung mga videos na to, nag-explain lang sila kung anong meron, anong ma-expect nyo sa ganitong mga loan app. In the end, guys, kayo pa rin yung magde-decide kung utang kayo o hindi. Kasi kayo naman yung magbabayad nun, diba? And for those na hindi pa subscribe kayo dito, guys. Because dito, pinisili po natin yung iba't ibang mga online loan platforms para kayo makapag-make ng informed decision, better decisions. Sa lahat ng financial decisions natin, financial literacy is key. So, I hope to see you in my next vlog. That is all for now. Bye!